Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Bato de la Rosa, wala na hong dapat patunayan yan. Ika nga, kumbaga talagang sa pagtatrabaho niya bilang senador sa loob ng 6 na taon, talagang nakita ho nating nag-perform para ho siya sa sambayan ng Pilipino. Isa ho siya sa mga hindi pumirma dun sa kulang-kulang na BICAM report. Nag-walk out ho yan dahil wala hong pag-uusap kaugnay dyan sa budget na yan dito sa 2025 budget. Kaya naman, saludo ho tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. At isusunod ho natin dito, pagkatapos mo ng video na to, malamang sa malamang, itong si Pastor Apollo Kibuloy, yung si Atty. Torion, papakinggan ho natin yung mga punto de vista. Lahat ho ng kandidato natin, papasadahan ho natin sa mga susunod na video natin. Ito na ho mga kababayan, umpisahan ho natin itong kay Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, sagot niya tayo, itaga niyo sa boto, doble dos sa balota. Tandaan na, ang dali-dali. Doble dos sa balota, Senator Ronald Bato de la Rosa! Magandang hapon sa ating lahat. Naku, yan ang nga ba sinasabi? Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi nyo kami dinidisown. Bagkos kayo'y andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi, basta dili gyud ko mod-ag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, awan ko, basta bungi. Bahalag mga bungi, basta hindi ako lilipat ng kampo. Palakpakan ho natin. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mga kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan, sa Lourdes Church, dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon, kasi we believe. Mga ano ho natin yan, mga kandidato natin, Atty. Vic, Atty. Jimmy Bundok. Na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa,
bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NBA. Ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal. Lord, sana Saludo kay Senator Bato. 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag mo kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, Galing. February 11 was a very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jamie Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na nga kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin ang February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Oo, yun ang po sinasabi natin. Speaking of takot ho mga kababayan, nakita lang ho natin ito. Pasadaan na ho natin na mabilisan. Ito yung President Ferdinand Marcos Jr. arrived at the Iloilo Sports Complex in Iloilo City on Thursday. Ito ho mga kababayan, panuurin nyo ho ito mga kababayan. Talagang tinitimon ho nila yung crowd para palakpakan itong parating na si Marcos Jr. Pagkatapos ho nitong matabang ali na to, itong matabang ali ho na to, dadaan ho siya, pagkadaan niya, makikita nyo ho si Marcos Jr. Meron hong ganito, palakpak, ganun ho. Tinitimon ho nila yung mga tao para palakpakan itong si Marcos Jr. Pakinggan nyo ito. Sa kayo dito dyan? Alam nyo ho anong tawag dyan? Ang tawag ho dyan, Team Sinusuka. Yun ho ang banat nitong si Atty. Vic dito sa mama na to. Hindi na ho siya pansin ng ating mga kababayan. Literal na sinusuka ho itong si Marcos Jr. Saan man ho siya magpunta. Magpunta sa Iloilo, lalo naman sa Davao. Baka murahin pa yun pagka makita ng mga kababayan natin taga Davao. Hindi ho siya pansin. Wala hong gustong magpa-picture sa kanya dahil hindi nyo ho maitatago ang mga kawalan niya ang ginagawa nyo sa ating bansa, Mr. Bangag, ha? Hindi nyo ho yan matatago. Kung sa tingin nyo, dahil siguro sa tindi ng amats nyo, sa kabangagan nyo sa kapangyarihan, yung self-confidence nyo napakataas. Akala nyo, hindi nakikita ng ating mga kababayan yung mga kabalbalan na pinaggagawa nyo. Ganyan ho yung mga bangag. Akala ho nila wala silang ginagawang mali. Akala ho nila hindi ho sila napapansin ng ating mga kababayan. Kasi kung Teka lang, Senator Bato. Ayun ho mga kababayan, pinasadaan lang ho natin na mabilisan. Kasi pinalo pa ho ng ating mga senatorial candidate, yang si Marcos Jr. Partida, itong ating mga kandidato, makita lang ho ang kanilang pagmumukha, talagang sinisigaw nila yung apelido, talagang nagcha-chant ho sila para dito sa ating mga kandidato. Ito, tuloy ho natin siya. kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP,
ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC? Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Grabe. At hindi lang ho basta-basta mga abogado, mga bigating abogado ho yung mga yan. Si Atty. Vic, si Congressman Rodante Marcoleta, napanood nyo naman ho siya kung paano siya makipagdebate dyan sa House of Representatives. Matindi ho, napakatalino ng mama na yan. Napanood nyo ho kung paano siya pinuri nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita nyo ho kung paano niya, paano bilib si Tatay Digong dyan kay Kong Dante. Ako, hindi ako abogado. Pero, General, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam nyo, mananggite. Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon. Sideline, may sideline si Senator Bato nung bata. Pambaon ko pag-eskwela. Pambihira. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng long neck. Alam niyo yung long neck? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, di-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Correct. Dahil hindi po masarap, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako ay Grabe, bugbog sarado ho ha. Ganyan kagagaling ang ating mga senador. Huwag mo silang bigyan ng kahit kakarampot na opening dahil bugbog sarado. Bugbog sarado ho, sigurado. Sigurado ho, 100%. Bugbog sarado. Akala natin, itong si Manny Pacquiao, ang binira natin doon sa suka issue. Ngayon ho mga kababayan, biglang nagbumaligtad ho ang naratibo. Ang nangyari ho, ang binubugbog na ho natin ngayon, yung nagpahaging kaugnay dito sa suka na to. Titinda ng suka! Pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Correct. Kaya, sige lang, tawagin na nyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Di ba? Sa pool itong si Marcos Jr. doon. Magaling si Senator Bato de la Rosa. Palakpakan ho natin siya doon sa isa. Ayos. Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha?
Hindi 50 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan aabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, hindi, ang nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayong mag-alala, isa-isahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplantukang ay napakaganda po. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally. Wala po kami ang PDP Laban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkakampanya, magtutukhang na lang, tuktukhang yo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag open ang pintuan, nakangisi yung may-ari. Oh, salamat. Makiusap ako, pwede niyong ibuto kami, mga PDP Laban at buong team ng Suka. Tanggapin sana niyo kami. Pero pag open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po okay lang po, alis kami. So yun lang po ang diskarte na gagawin namin dahil wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya sundutin ko na lang rin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Attorney Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit na mag-walk out kami, hindi, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tatlo lang kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Attorney Jim Bundok, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na kaming lahat ang lahat ng kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan nating isama. So yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ang hirap nung huli kang magsasalita. Kaya ano na ho tayo kay Senator Ipe. Mabibigat ho yung bibitaw nitong si Senator Ipe. Medyo mahaba-haba ho itong speech niya. Kaso marami naman. Malaman naman ho. Malaman. I mean,
Nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang slate ng PDP laban senatorials. Ang hina naman ang palakpak nyo. Magaling ko yan, magaling. Importante. Ayan, para matanggal yung kaba ko. Isipin nyo, baka nagsalita. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. Brilliant, matatag, matapang, ipaglalaban ng mga Pilipino, walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita, ang aking kapatid na tiga Poso Rubio, Ilocano, abogado ko, at alam ko, tutulungan nyo rin ito, Attorney Raul Lambino. Ang isa pang abogado, ang pinakabata sa aming grupo, Attorney Jimmy Bondok. Nasaan ka? At siyempre, ang maisog, ang makikipaglaban ng husto, Attorney Vic Rodriguez. Isa pa ang abogado, napakagaling na congressman, idolo ko. Kung saan nga pumunta yan, sinusundan ko. Kasi nakikita ko yung puso niya. Yung puso niya, nakikita mo, nararamdaman mo. Ginagawa lang niya ang tama. Napakagaling na congressman at alam kong magiging mas magaling na senador, Rodante Marcoleta. Galing. Tapos, meron po kaming pastor. Ang pastor na best friend po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Doon pa lang ho sa katagang best friend, absuelto na itong si Pastor Kibuloy. Yan hong sinasabi ko sa inyo. Isipin niyo ho yun. Kung si Pastor Kibuloy, best friend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibig sabihin, lahat ho ng aligasyon na yan laban sa kanya, pawang kasinungalingan. Isipin niyo ha, best friend niya ho, napakahigpit, lalo na pagdating sa kriminalidad. Ha? Tapos tinuturing ho niyang best friend itong si Pastor Kibuloy. Isipin niyo ho yan mga kababayan. Napanood nyo, narinig nyo ang kanyang advokasya. Alam nyo, nararamdaman nyo kung ano lahat ng mga sinasabi niya. Tandaan nyo po, tulungan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Dumako naman po tayo sa dalawang magigiting na senador na re-electionist natin ngayon. Itagaan nyo sa bato ang kamay niya kung nagkaroon man ng bahid ng dugo noon. Dugo ito ng mga walang hiya, hindi ng mga matitinong tao. Yan, si Senador Bato de la Rosa. Saludo, saludo.
I love you, pare! I love you, pare! Alam ko yan, pare! Kilala kita! Yang kamay mo, never mo nilagyan ng bahid ng dugo ng matino! Bahid ng dugo ng mga walang iya! Yan ang ginawa ng kamay mo! Kaya dapat ibalik ka sa Senado! Grabe yung ano no, yung emosyon no, kasama ba sa workshop yan itong si Senator Philip Salvador nung nag-aartista siya kung paano mag-deliver ng mga ganyang klaseng talumpati, pero magaling ho ramdam talaga yung emosyon. Ayos. Ano ang numero nila? Jimmy Bondok, number 10. Bato de la Rosa, 22. Rodante Marcoleta, 38. Raul Lambino, 34. Pastor Apollo Kibuloy, 53. J.B. Inlo. Numero 30. Kabisado ko lahat ang mga numero nyo. And last but not the least, my best friend. Nagkakilala kami 2003. Naging magkaibigan kami. Unang araw ng kampanya, nung siya'y tumakbong unang beses bilang senador. Unang araw pa lang, sinamahan ko na siya. Hanggang ngayon, sinasamahan ko pa rin siya. Ganon ang tiwala ko sa kanya. Senador! Na ang tawag ng sambayanang Pilipino ay Mister, na ang tanging bisyo ay ang mod. Anong numero sa balota? 28! Wala na naman palakpak. Ano ba? Sino pa ba? Parang nakalimutan ko sarili ko Parang nakalimutan ko yung maisog number 56. Vic, can I ask a favor? Can you please stand? Yan. Now, Jimmy Bondok, can you please stand? Ilonggo, tayo ka. Pakita ka sa kanila. JB Inlo. Taga Poso Rubio. Tayo ka, please. Raul Lambino. Ang aking idolo, ang aking kaibigan, ang aking sinusundan. Congressman, soon to be Senator Rodante Marcoleta. Sure. At ang kumpare ko, asa si Paring Bato? Parang sarap kainuman ito si Senator Philip. Tapos sabay kanta pa siya, no? Kulit. Ngayon, ang ipapakiusap ko, Senator Bongo, palihog lang, pwede magtayo ka lang. Kaway ka lang sa mga tao. Ayan po ang slate namin. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. Yan na, bibira na ako siya. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDP Laban Slate. Mahirap po itong pinasok ko.
Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko eh. Aklat ng buhay ko bilang artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kadulutuluhan po ng Pilipinas, dulot-dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagseserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagseserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital eh. Kasi sumobra ng pagod ng katawan ko. Pero pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. Dahil I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last hurrah. And I want to give it all. Ang magagiting ko pong mga kasama, abogado, ako hindi. Meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor, ako hindi. Meron mga engineer, ako po hindi. Alam niyo ano yan, kumbaga, sinasabi niya na kahit na marami akong kakulangan at hindi ako abogado o kung ano pa man, willing akong maglingkod ng buong katapatan sa sambayan ng Pilipino. Yun lang ho mga kababayan ang kailangan natin. Sa totoo lang, kailangan natin ng mga matatalino. Pero marami na tayong ano dyan, kasama mong matatalino. Kailangan naman ho natin yung merong katapatan. At pagka itong si Sir Philip, gumawa yan ng kababalaghan, una ho tayo sa pupuna dyan sa mama na yan. Pero sa tingin ho natin, hindi naman ho yun gagawin itong si Sir Philip. Tuloy. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Bigat bigat. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelyido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga
buntot. Ang galing ha. Buntot. Nalusutan pa yun ha. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi na lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Totoo ho yan. Totoo yan. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang Pangalan na ho talaga ngayon dito si Marcos Jr. dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador Yang Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko, noon yun. Noon yun. Noong kabataan ko, inaamin ko. Pinagdaanan ng buhay ko yan eh. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero ngayon, good boy na to, oy! Uy, wala naman akong asip. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. Hindi po. Kidding aside, good boy na ako talaga ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito naman si Coco Naik, parang hindi naniniwala eh. Ang ganda nung si Advokasya. Kapayapaan. Nagbabantay na lang ng maganda si PH, no? Peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto kong manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak na hindi madidisgrasya, hindi makikidnap, hindi mararape, hindi mapapatay. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame. Merong pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krame. Sa loob ng sasakyan. Pinatawag yan ni Senator Bato sa Senado. Tama ka doon. Advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Tama mga sinabi nyo, JB. Hindi ayuda. Ano ang makakagisna ng mga anak natin?
ng mga magulang umaasa lamang sa ayuda. Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan? Walang tamad na Pilipino! Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Kaya kailangan po talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni Sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Ayun. Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, bumibili ng suka. Inuutusan silang bumili ng suka. Attorney Hinlo, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Marcorleta. Inuutusan lang bumili ng suka. Nako, mabigat ho yan. Ha? Mabigat ho yan. Mga abogado yun. Meron yung diploma yun. Philip Salvador, artista. Pinabibili ko sa maid ko yung suka. Uy, masarap ang suka, lalo